Welcome sa Hindi Masyadong Late After Service Fellowship. Episode 3939. Pabadi ng pabadoy. Ako po si Brother Michael. Ako po si Brother Joseph. Ako po si Brother John. Ako po si Sister Len. Ako po si Brother God. And today is another day. Yes. Na minsan pa po ay pag inilay-nilayan or magkaroon po kami ng Bible study at nagkampos na nakalipas ng worship service. Pero right now po kasi is almost 1 year na po kami. Wow. And Congrats! kaya medyo nagkaroon lang kami ng konting ano ba? Hindi naman konti ba, kumbaga yung sinasabi nga po nila na going back, taking a trip to the memory lane. You know? So, kakamustahin lang po namin yung, kumbaga, is side topic namin, yung first ever topic ng first episode ng podcast. Wow. Yes, there will be a guest. Yung dalawa yung guest talaga. Literal na yung mga bagong kasama namin alanganin ngayon. Invites lang. Kaya tignan natin. So, bago po tayo mag-start, sige, Brother Joseph, huwag mo yung prayer natin. Okay, tayo muna namin. Mulong Diyos sa mga marang sa at muli, Ama, tunay na pinagtipon-tipon naman bawat sa Ama. Tunay naman na sa aming mga na i-share naman na mga yung mga salita, Ama. Tunay naman na buksan yung mga bawat sa Ama. Buksan yung mga aming puso't isipan na tunay namin mga maunawaan, mamatang kapamahan yung salita. Mga marang sa at muli, Ama, binabay papuri pagsamba. Kasi yung mga kami pray. Amen. Brother God, Brother John, ano ang first episode title natin? Grabe, ang dami nito. Aba, ba't nag-scroll ka sa YouTube? Badaya ka. Hindi. Sa ano? Sa notes niya. Ano yun? Yung Alam mo? usapang youth. Yung parang buhay ng youth. Tama ba? Ito ba? Yup, ang first episode po natin is pinamagatang Usapang Kabataan. Oo, tama nga. Ano mo alam? First episode yun eh. Nag-review ata. Ito kagabi. Binigyan ng reviewer. Siguro totoo lang yung kasabihan na hindi mo makakalimutan yung first. Wow! Oh, aray. Pero dahil yun ang first topic natin, syempre, gusto kong kamustahin naman ng bawat sa po sa atin, lalo na yung mga kabataan na kasama natin sa podcast. Like, now, yung tanong na to, tinanong ko na sa inyo dati, pero after 1 year, bilang isang youth Christian, kamusta kayo? Brother God, ikaw na mag-umpisa. You know. Taray. Followed by Brother John. Yay. Kasi tinanong ko yan almost 1 year ago sa inyo. Same girl dun. Taray. So ngayon, kamusta kayo bilang isang mananampalatayang Oo nga pala. kabataan? Nostalgic to yun ah. Ganun pa rin ba? After 1 year. Careful. Kamusta ba ako ng isang year, this youth? Yung individual? So, Malamang, ayaw ko sa'yo. Individual. Grupo eh. Individual grading to boy. Huwag sa grupo. Kamusta naman ang pagiging kabataan ni Pastor Manny? Mag-history. ano ba? Marami nangyari this 1 year eh. Sabi ko nga, kamusta eh. Sabi mo lahat ng Pinakamahirap. event. But sa tingin ko naman, okay naman. Okay naman. Okay, pause. Pinag-isipan May mo, hesitation. Tumingin ka pa sa langit, parang... Okay ba ako this year? Sure ka ba talaga? Gumana na. For now, I would say na, ang ganda naman yung ngayon. Parang may distance na rin from dati.
Yun, that's all I can say. Sa akin noon, nakita ko kung titignan ko yung thumbnail ng mga dating ano natin eh. Sa mukha rin yun, physical. Bagets pa ako noon. Oh, bagets, 1 year lang yung tinagal. Sa taon lang yun lumipas. Mga ano pa yun eh, prehistoric era pa yun eh. 1 year lang yung tinagal Kaya eh. of course, ito pa rin, kabataan pa rin, syempre. Siguro parang hindi na ito mag-graduate dito. So, pero during this past 1 year, I could say na grabe din yung naging milestone kasi almost every month, every month ba? May nalagpasan ba tayo sa ano? Meron. Isang month lang ito, ba? Yung mag-New Year, halos mag-New Year. Halos isang buwan ata tayo hindi napag-ano, di ba? So, pero grabe kasi... Nalungkot ka ba nun? Nalungkot yun. May kulang eh. ba? Kasi parang naging part na siya ng month ko or every week yung pagpo-podcast. So grabe din siguro yung naging dagdag sa akin or impact yet sa spiritual life ko kasi before hindi natin napapagnilayan yung mga pinapag-usapan natin. So nalilib lang tayo na nagko-question without really understanding kung ano yung kasagutan dun sa mga tanong natin. But today, parang it feels a lot na easier. Hindi na siya ganong kabigat noon before kasi dahil sa usapang ganito, mas napapalago yung faith natin. So, siguro 0.1% umakyat ng faith. Joke. Ayun na naman, basa. Little improve. Okay. Yung naka-blue na naman yung mic Pindutin niyo yung sa gilid. Dapat green. Sabi niya i-blue mo. Di binlo ko. So, dahil tapos na ako doon sa mga former pioneers. Wow. Kamusta naman ang pagiging isang youth Christian sa ating mga bagong pasok? Ayun, no. Wala kayong babalikan kasi Kamusta wala. ba, Brother John? Ay, Brother Joseph. Ayun. Di ko alam eh. Hindi, joke lang. Overall, it's good. Madaming mga changes na nangyari for this past na months, especially sa buong taon. And from what I could see, sa sarili ko muna, is that ang layo ko nung nakarang kung nasan yung parang situation ko in terms of faith life ko. Kasi if I could recall back, dati parang wala talaga akong gana eh. Parang SM ba? Parang gano'n. Parang gusto. Di ba? Ano bang yung layo? Napag-usapan naman natin nung nakarang podcast yung about sa testimony ko, di ba? Ganun ba yun? Yung, parang gusto ko umalis, di ba? Parang gusto ko umalis sa responsibilidad. Yung kwento mo ng February. Basta, yung gusto ko umalis sa responsibilidad as a Christian, yan. And sobrang talaga ako nun. Pwede kong sabihin na parang patay na patay ako nun. Sa ministry ba? Sa ministry ba? And as of now, I could say na, yeah, I'm enjoying the ministry as of now na. Nagiging maganda and we have this podcast na nangyayari every week. And Parang kasama sa pioneer. sorry. Kasama yan, Sorry. Ayusin ko. Nakikinig yan eh. Pag during na all times nung online pa tayo, doon siya sa gilid nakikinig eh. Shadow ako. Hindi, joke lang. Silent pa rin. Kidding aside, ang ganda ng gantong klaseng na pagtitipon, itong klaseng small na, kahit na small tong klaseng podcast, maganda pa rin yung nare-reach out niya sa mga people. And so far so good. Maganda naman yung yung situation ko as of now. O naman, Sister Leon. Yan ang nag-improve daw last Hindi na daw year. iiyak guys. Ano ba? Ano yung tanong, sir? Kamusta ka naman Kamusta? bilang isang Christian youth? Ayaw mo na Siguro ba? bilang Christian, Parang... parang, Magkawalay bilang Christian at bilang youth hindi, siguro bilang Christian na isang kabataan, parang hindi siya pa worse ng pa worse eh.
Kumbaga, habang tumatagal, Force ng force. habang tumatagal is parang mas nakikita mo yung kabutihan ng sitwasyon. Or parang nagiging blessed ka sa mga pagbabago na nangyayari, especially sa mga natatanggap mo, nauunawaan mo, and yung mga bagay na nababago sa'yo. So, yun. Okay. Yan ang unang tanong out of 20. Wow! Next na tinanong ko sa first episode natin. Kamusta naman ang isang kabataan na Christian youth sa school? Nalala ko yung answer ko dyan. Malamang. Like, so, from last year, kamusta naman kayo ngayon sa school? I think, marami rin nagbago sa kung paano kong itrata rin yung mga classmate ko sa ngayon. I-remember ko yung sinasabi namin ni Brother John nung first episode na yun na sobrang hirap. Kasi, nag-iiba kami pag nasa school. Yung lagi namin bukang bibig nung sa podcast na yun. And I would say today, hindi naman sinasabi ko na fully nagbago kami. But I could say na nagiging aware na rin or parang nagpuput na rin ako ng distansya dun sa mga nagiging kasama ko sa school, lalo na sa mga kung ano yung ginagawa nila. But I would say na this past, lalo this new year, or pagkatapos ng family camp natin, a lot has changed talaga on how parang kung paano ko nakikita yung pagmamahal sa mga brother, sa mga kaklasmate ko, yung trato na kailangan ibigay sa kanila or yung distansya na kailangan ibigay sa kanila. Kasi di ba, turo sa atin na bawal mo pag ikaw na yung nahatak, di bawal mo sabihin na it's a good thing na andyan ka para sabihin mo, babaguhin mo sila. Anong nangyayari? Yun pala, ikaw na pala yung binabago nila. Kaya I would say na parang today, it's okay naman. But I could say na tama yung sinasabi ni Pastor Jong na you're still wanting yung respect ng mga tao sa labas because of your old self. So parang checking yourself from last year up until second one, you still have strong old self, but praise the Lord na parang kahit papaano na andun na sa stage ng pag-deny, which is the hard part. But like the Lord says to us na someday we will overcome. So I would say it's pretty good now. Ang ganda ng sinabi ni God kasi actually relate din ako dun Kung hindi ko siya masasabi na totally may malaking pinagbago, pero nagkakaroon ka ng, I say ngayon sa school, nagkakaroon ka ng awareness kung kunwari, noon, yung mga bagay na ginagawa ko, parang okay lang sa akin, normal lang, parang wala namang masama, basta masaya ako. Same. Pero pag ginagawa mo siya ngayon, parang may lumalabas na minsan guilt, or minsan parang nadidisappoint ka sa sarili mo kasi alam mo na, you're not just a regular na tao dyan na muhay, but we are believing in Christ. So, nagkakaroon tayo ng awareness over time. Nagkakaroon ng awareness. Actually nga, kapag kapag may ginagawa akong bagay, kasi alam din ng classmate ko yung background ko na lagi ako tumatambay talaga sa church every Saturday or Sunday. Ang tagal ko dito nag-stay, diba? And then, parang nakakita nila na, kasi ito yung pangit kasi minsan nakakita na yung tao pag nagsisimba siya regularly, parang sinasabi, banal. Parang, oy, banal mo naman. Kaya pag may ginagawa ko, nag-church ka niyan? Aray ko! Sakit! Ang sakit! So, grabe!
I don't know kung na-experience yun ng ganyan, pero Totoo sa yun, akin, totoo yun. ganun nangyayari eh. Pag may nagagawa ko eh. Brother John? Gumawa na. Nangyayari. Pero, gulat. Sa akin nga, ano eh, sa akin nga, God pangalan mo. Ganyan mo. Pero, hindi naman yung, like, dito, pero yung joking aside lang sana. Pero, syempre, tagos pa rin talaga yun sa akin. Grabe. So, oh nga, ba't ang ginagawa ko? Napapagyan na lang ako. Pero, at least, diba, I'm very grateful pa rin. Kasi, unlike before, na di ako aware sa mga ganitong bagay. At least now, diba, parang nagkakaroon na ako ng mediator, nagre-regulate ng siguro actions ko. So, para sa akin, I'm grateful sa naging, faith life as a student din. Kayo naman, kamusta naman kayo sa school? Ayun, mga bagong tanong sa kanila. I go first. Nakarelate Ito, may Nakarelate ako migraine sa brother ko. Kasi yung last year, yun yung time na nga sabi ko na parang patay na patay ako. Ministeryo. Ano yun? Sa ministeryo. Pero I have this one classmate na I have this one classmate na ano siya, from a other religion na church. Ibang Grabe. religion na church. And Wala na. ano siya, lagi siya nagtatanong sa akin about about sa side ng Christian religions, mga ganito. And praise God kasi ngayon Christian na siya. Oh, naging Christian na siya. Oh. And kahit up until now, nag-ask pa rin siya about sa akin ng mga things. Actually, I think nung last 2 weeks ago, nag-share rin ako sa kanya ng gospel about marriage doon sa pinag-aralan natin. Shinare ko. Ayaw mo At na first, siya ng podcast. na ano siya, na-confuse siya, pero in-explain ko naman sa kanya na maigi. And yun, na-understood naman niya. So, there's that. Doon naman sa part na yung relate ako sa brother ko, ano kasi, pag every time merong event sa namin, sa section namin, or parang competition, ako yung Party lagi... animal ka ba? Hindi. Ako yung lagi tinatawag ng mga teachers or mga classmates ko, Uy, Sep, prayer ka. Ikaw yung religious same. na tao dito. Prayer ka. Aray ko. Sinasabi ko naman sa nila uy, prayer pa lang yan, pero sa tingin nyo, ano na yan, napaka-holy na yan ng ganyan. Inaano ko sa kanila Nabunto ka ba nun? inaano ko na, actually, hindi ko like inaano sila na Naalayan ka? hindi ko like, at first, parang dinadamdamin ko yung yung mga sinasabi nila, napaka-religious mo naman na tao, tapos ganyan ka. At first, nasasaktan ako nun. Paano? Basta masakit. Basta masakit yun, no? Actually, sasabihin pa ako ng mga classmates ko na, uy, si Joy, yan, magiging pastor yan, pastor, prayer, uy, meron tayong pastor dito. Ganyan ako ng mga classmates ko. Ano sabi daw? Basta ginaganyan ng mga classmates ko. And, ayun, at first talaga, masakit sa akin. Pero slowly by slowly, nagkaroon ako ng alam ko sa sarili ko na hindi ako holy na tao and bakit kailangan ko masaktan doon sa pananalita nila na, uy, ang holy mo pa naman. Parang doon pa lang, parang tinitingnan ko sa sarili ko na holy ako kaya nasasaktan ako Kaya tinanggal ko yung gano'n na pag-iisip na yung parang nasasaktan ako kasi pag sinasabihan ng mga ang holy mo pa naman, yung kontra ko naman, uy, isa lang yung banal, okay? Tao lang tayo, lahat tayo may kasalanan. Ginaganyan din ko. Tapos yun, nagana naman sila. Sorry. Sorry naman sila. Yun, nagigets naman point nila. And ngayon, I could say na yung pagtrato sa akin ng mga classmates ko is hindi na bago. Pero although, Kala ko tawag sa Father Joe. hindi nagbago, pero Opo. alam na nila yung difference ng pagiging holy sa lang talaga, may nakikisama talaga sa church na na mga activities ganyan. So, yeah, medyo okay naman. Nakapag-share naman ng gospel from time to time. Ikaw naman, sister. So, akin parang iba Kaya yung pala. akin. Inaalayan ka na? So, kasi nung unang, siguro, 1 year ago, iba yung kaisipan ko before, especially pag nasa classroom. Before kasi, parang meron akong kaisipan na i-distant ko yung sarili ko sa
these kinds of people. Pero habang tumatagal, parang naintindihan ko na hindi dapat ganun. Kasi parang ano ba? Bakit mo ilalayo bakit mo iiwasan yung mga gantong tao? Are you better than them? Or are you holy than them? Or sa kabang banal para parang siyang naging reminder sa akin na you are also katulad nila na may kahinaan, may pagkakamali. Dati ganun ako na ayoko sa mga taong to kasi nagmumura, nagiinom, gumagala, late na umuwi. Pero it made me realize na I have no power to judge. Kumbaga, if I'm in that classroom, dapat I'll see myself as them. Kumbaga, kaya katulad ngayon, kahit yung pinakapasaway sa room namin, I let myself to talk to them. Kumbaga, hindi kita ituturong na ayoko sa'yo kasi masama kang tao. Hindi ako lalapit sa'yo because masama ka. Nabago yun. Naalis yun. Kumbaga parang naging humbleness din sa akin. Pero, naging careful din ako na hindi naman sa sobrang acceptance ko sa kanila is mangyayari yung point na mahahawaan na ako. It became open din sa akin na maging careful, na iwasan yung mga bagay na ganito, na ganyan. And about naman sa, babanggit yung mag-prayer, yung ganyan-ganyan. Luckily, marami namang Christian. Hindi ka pinipili. Hindi. Napipili naman ako. Akala ko. Pero I do it just once lang siguro. Kasi I also let them experience prayer in front of or leading the prayer inside the classroom. And yun, parang naging open din ako sa classroom na before, I think myself as a righteous. Pero it made me realize na I have no power to judge or to distance myself like myself. And yun, ganun ako sa room as of now. Parang baliktad yung naranasan Baliktad niyo nga sa eh. naranasan namin. Baliktad nga eh. Kung kayo kayo na distant, kami na immerse. Same thing for me when I was in the school. It's not a joke! Sorry. Ganun din. You're low. Wala naman ako sa school. Last day Pero, When you are in school. Parang kahapon lang yun pero syempre dahil nga yun nga, natutunan ko rin yun na hindi naman sa dahil dumidistansya tayo sa kanila is yun nga pinandidiriin natin sila or ang tingin natin superior tayo sa kanila kasi Kadiri sila, hindi naman. malinis tayo, sila hindi ganun ang ano. But kaya siguro dahil nga sa mga naririnig natin, sa mga pagtutuwid sa pagkatama na naririnig natin, yun nga, ako dumidistansya rin ako to also, protect myself. Hindi dahil sa ayokong mahawa sa kanila, kundi ayokong kumbaga ako yung mahawa na sanlibutan. Ayoko kasing sabihin na sila yung mga hawa sa akin. Kaya yung mindset ko dati nga dati ganun ako. Kaya ako lumalayo sa kanila kasi tingin ko sa kanila ang dumi. Sila yung magkukos ng pagkakasala. What I did not realize that time is that they are also being used by the world, by the enemy, to make each one of us be corrupted. Diba? Kaya ganun,
tinuruan tayo ng Panginoon na maging maingat, maging sa mga nakakasama natin. Yun, kahit yung pagpasok ng taon na to, dumidistansya rin ako. Pero hindi ibig sabihin na ayaw natin sila. Of course, ako, I'm still praying and hoping na malulobin nga ng Panginoon na yung mga nakasama or mga naging kakilala ko is mamit ulit. Pero sana, ma-sharean ko ng gospel. May share ko yung gospel ng Panginoon Jesus. Kasi I think siguro tayo, hindi naman natin, alam ko lahat tayo na-experience yan na nakasama ang sanlibutan, na mga nasa sanlibutan, and you can prove me wrong, pero masarap silang kasama, masaya silang kasama. Pero now that we are in the truth and we are in Jesus Christ, parang alam mo yun, gusto ko silang makasama ulit pero kasama ng Panginoon. No? So, that is why from our next question, which is naitanong din yun last year sa first episode natin. Ngayon, base siguro sa pagkakaunawa nyo sa situation nyo ngayon, lalo na sa mga kanya-kanyang skill nyo, mahirap ba talagang i-share ang gospel sa school? Oo. So, no. Ano ba? Ako yun. Inline muna, inline. Inline tayo. Inline. Ano ba? Siguro para sa akin, nahihirapan ako mag-share ng gospel sa school. Siguro hindi problema yung gospel, yung problema yung nag-share. Parang siguro, since nakasama ko sila, and sa mga pinag-aaralan natin na knowing yung knowing yung nature natin as a human. Diba? We want respect from others. But ang problema, because of our old self, parang saan naging mahirap siya. Kasi parang kinakaya ko yung word of God. Parang hindi na sa kinakaya ko yung word of God, but kinakaya ko yung gagawin ko sa pag-share. Kasi parang ayaw ko makita nila akong baliw. But yun yung problema na, because I wanted, yun nga, katulad ng nakasabi dun, diba, sa John, we wanted the glory of man rather than the glory of God. And siguro ganyan nangyayari sa akin na I'm like yung mga Israelita. I'm afraid to show my faith sa mga people because I was afraid to be rejected sa standards nila. And it's really hard talaga. Kaya ayun yung pinag-pray ko and hinihingi ko rin ng sa Panginoon na really kung if naunawaan kasi natin yung love niya, siguro hindi tayo mahiya na i-share yung love niya rin sa atin. Kaya I would say mahirap siya for me kasi I have really strong odds pa rin. Yun lang. I think I can also relate sa sinasabi ni Gade. Really, kung isipin natin, hindi na talaga mahirap na i-share yung gospel. Pero ang naging problema kasi din talaga yung sino yung mag-share ng gospel. Kasi iniisip ko pa lang diba? Iniisip ko pa lang natin yung mga actions na kunya nagawa ko nga na may share yung gospel siguro sa lahat ng classmate ko. And then, after that kasi, parang maisipan natin, ay, baka i-judge ako nito. Ano kaya magiging view nila sa akin? Kasi, initially kasi, may thought na sila tungkol sa atin before pa nila makilala na believers tayo, diba? Siguro, ang nakikilala natin ang nakikilala ng mga classmates sa atin or yung pagkatao natin is malayo sa pagiging believer. So, kapag once na share, ayun nga baka sabihin kaming baliw or crazy ng bagay. And it's really hard kasi yung old self mahirap. Lagi talaga na dyan, bumabalik, nakaabang.
Parang talagang tinatakpan yung bibig mo. Gusto mong i-share but you can't kasi ang daming mong iniisip na mga bagay na dapat hindi mo lang talaga iniisip kasi sa the moment na nag-share ka ng gospel, hindi na ikaw yun eh. But it is God moving through you, di ba? So, although it's disappointing kasi parang ang nangyayari, parang dinadoubt natin yung mismong works ni God, di ba? And then, iniisip natin na tayo mismo gumagawa or tayo mismo nag-share ng gospel. But in reality, it's not us, it is God Himself. So, ayun lang para sa akin. Sa inyo po, Ay, sorry. Okay. Sa akin naman, hindi siya mahirap actually. I could agree also with my fellow brothers dito na sa tao talaga yan. When I first started sharing the gospel, it was way back grade 10 ako. Grade 10. Layo, no? Yun lang. May tatlo kasi, Bagets ka rin nun? may tatlo kasing phase, like ako na daanan nun sa pag-share ng gospel sa loob ng school eh. Ang grade 10 is, lagi ko sinishare yung gospel to everyone na makikita ko ng parang if merong time, magano agad ako dyan ng gospel. Lagi-lagi, like kahit sa recess or like free time sa subject, lagi-lagi ako magano dyan ng share ng gospel. And doon sa first time ko nung grade 10 is, ang napapansin ko doon, parang imbis na parang si God yung binibigyan ko ng glory, is ako parang sarili ko yung nabibigyan ko ng glory. Parang, ang sarap pala mag-share ng gospel kasi tingin sa akin ng mga tao, ako, banal ako, holy ako, kaya mataas yung respeto nila sa akin, ganyan-ganto. Kaya, doon sa loob ng classroom na yun, I felt so powerful. Ang laki ng authority ko nun. Pero it all went down nung grade 11. Grade 11, medyo nahiya na ako mag-share ng gospel kasi ayun nga, naisip ko na yun nga, baka magkaroon ulit ako ng self-righteous. Tapos natatakot rin ako magsalita kasi baka isipin sa akin ng mga classmates ko na ay, ganito ka palang klaseng tao, nagsishare ka pala ng gospel, pero ka naman, hindi ka naman talaga parang, hindi nakikita sa yung character na dapat sinasabi mo yung mga ganung klaseng bagay. Ay, go. Masakit masakit. Grade 11 yun. Pero ngayong grade 12, which is yung third naman is, Di na ako natatakot mag-share ng gospel. Ang nangyari na sa ginagawa ko, nag-share ako ng gospel. Di ko ina-announce sa mga people na, oy, mag-share ako ng gospel, makinig kayo ha. Pero rather, parang sila na mismo lumalapit sa akin, uy, Choy, meron akong tanong ganto. As in, ayun yung napansin ko. Sila na yung mismo yung nalapit sa akin pag gusto nila to know about things. And whenever I share, bigla na lang nawala sa akin yung thought or yung doubt na ay baka i-judge ako nito. As in, yung nasa ulo ko na lang nun, isa na lang. Basta may share ko. Pag kaya nila tanggapin nila. Pag hindi nila kaya, then hindi nila kaya. Praise God pa rin. So, nagkaroon, sa 3 years na yon sa pag-share ko ng gospel, nakita ko within the school, itong 3 stage na to, like, it varies very differently from one another. And I could say, itong grade 12 ko, sobrang, smooth yung pag-share ko ng gospel sa school. Pag may lumalapit sa akin about it. Pag gusto nila matuto. Yan lang. Ako na ba? So, ako naman, I think, mahirap siya mag-share. Especially, yun nga, sa tao. Pagdating sa'yo. Kasi, before then, I also take the opportunity to share to my classmates during, senior high school, grade 12. And, sakto nun, practice namin. And dito yun sa church. I asked Pastor Manny for that kasi wala kaming place na pagpo-practicean.
So, since nandito kami nun sa church, I asked for their 5 minutes. Pero, hindi talaga 5 minutes yun. So, ayun, I grabbed the opportunity. But, ngayon iba na din eh. Parang last time na nakapag-share ako sa room is hindi siya initiated by me. Kumbaga, may isa kong lalaking classmate na inaasar ako tungkol sa, sa faith ko. And yung asar niya naman hindi masakit. Talagang asar lang talaga. And sabi niya sa akin, curious siya, kaya siya inaasar. Kaya niya ako inaasar. Then yun, nagka-problema lang ako kasi parang I lack the knowledge about the truth. That's why, yun, at that time, kahit pa paano, I'm praying for God na ano man yung ma-share ko sa classmate ko na to, naway, it was according to the truth of God. And, yun, ngayon, parang mahirap na kasi parang, yun nga, sa old self natin, parang wala na rin sa isip natin na isa siyang importanteng bagay na gawin bilang mananampalataya. Pero I hope, katulad nung nakita ko kahapon, bago kami umuwi, galing school, is yung nagtatrabaho sa Maynilad, yung sa kalsada. Ano siya eh, yung sa mga butas dyan, yung mga nagtatrabaho. Nakita ko, yung ginagawang dyan, pipe ba yan? Banda dyan sa hospital dyan. Nakita ko, nung break time niya, siya, nag-i-street preaching siya. Meron siyang speaker, tas naka-mic siya. Nakasuot pa nga siya nung may nilad na green na something eh. Yung best. Oo, yun. Yung best na yun. Kaya parang, ayun din, nakita ko rin yung kakulangan ko as a believer of God. So, nagiging mahirap siya sa akin. Sa akin naman, mahirap din siya. Kasi wala naman ako school. Pero, yun nga eh. So, pero kung i-compare natin siya, kasi kung i-compare natin siya, no, ano yung, kumbaga, mas mahirap? Mangaral sa school o mangaral sa labas? Sa school. School talaga? Kasi kilala mo sila. Kilala ka na rin nila. Yeah. I think it can be both. Tapos I think pag nasa labas kasi, nagkakaroon tayo ng, sorry sa word pero ng kapal ng mukha na Hindi ka naman to kilala eh. di ko naman to kakilala eh. Pwede ko naman sabihin yung mga gusto ko kasi kakaroon rin tayo ng isip, baka di na nga kami bumalik dito eh. Baka once lang to. Oo. Hindi katulad Same. sa school na lagi-lagi ka nakikita. Kilala ka ng mga tao doon. Magkakaroon talaga ikaw ng initial thought na, ay baka mag-iba yung paningin nila sa akin. Parang ganun. Hindi katulad ng outside, once ka lang makikita, hindi ka naman nila talaga kakilala. So hindi nila alam kung yun ba talaga ikaw. Okay, so, dahil dyan, dahil na-share nyo nga yung mga problem or sabi natin mga hindrances sa pag-share ng gospel sa school, palagay nyo as a student of that school, or yun nga, as a youth Christian, ano kayang solution ng pwede para ma-overcome yung ganong, sabi na natin hindrance Hindrance. ng pag-share ng gospel sa school? I think, sige. For me, what I've learned this year, lalo sa mga pinag-uusapan natin, I've come to realize that, kasi nandun din sa task ko yung parang siguro pag nag-share ako, yung katulad kay Brother Joseph na, matataas yung sarili ko.
Kaya minsan sa parang nagpe-prepare ako, minsan nagawa ko ng simulation sa mind ko. Kung may nagtanong ng ganyan, ano kayo sasagot ko? Parang ganun, para ready. Kasi nasa ano ko yung, kasi because of odd self nga, parang nasa isip ko yung ayoko mapahiya, parang Gusto mo ganun. perfection, no? But I've realized na parang, I think it's kung we want to share the gospel, the best, for me, the best thing is to really pray talaga. Na ano, kasi, ano kung hindi talaga lahat na makakarinig or hindi talaga lahat makakatanggap. I think the best talaga is really, ano lang, to live up kung ano yung sinasabi ni Lord. And hayaan na may lumapit kung may gusto kasi parang para sa akin, kung gusto mong ma-share yung gospel sa Word of God, you need to live muna by the Word of God. Yeah. Kasi kahit mag-share ka ng Word of God na nasa school, parang walang power yung sinishare mo. Kung, di ba, sabihin natin, love your brothers and sister, kupal ka naman sa loob ng school. Sabihin ka, feel ko, naririnig ko ngayon sa back in head ko, paano pag nag-share ako sa harap ng school? Feel ko may maririnig ako, ba't ka Sabi ni Lord, magmahal, ba't ka? Kaya I think parang, siguro they will come pag nililive mo yung kung ano yung sinasabi ng Word of God. I think sila na mismo yung lalapit na, bakit ganyan? Diba? And dun mo pwede i-reveal Hindi by your own righteousness or dahil na-task ka. But gusto mo kasi itaas na si Lord yung nagtuturo Kasi sa parang, nasa mind din kasi sa akin yung parang, baka dumating yung oras na ikaw na yung tinataas. Parang, paano ba yun? Nakapag-share ako ng Word of God, parang tag dito, matalino ako, alam ko marami akong alam sa Word of God, kaya nakapag-share ako sa inyo, kayo mga walang alam. Parang minsan nagiging tinitingnan ko rin yung Word of God, tapos parang baka magmataas ka dahil doon, parang because mas marami kang nalalaman kaysa sa kanila. Kasi I would say katulad nga, kaya na-assign sa prayer sila Joseph, sila Len. Minsan kahit ako, na-assign din sa prayer. Kasi they think yung pagpe-pray is holy Parang, kala mo, Masusunog yan. Oo, masusunod sila Diba? So parang, isipin mo yun, doon parang sa prayer nagkakaigo ka. Paano pa kayo pag nakashare ka ng Word of God sa harap ng classroom? Diba? Parang sabihin ng teacher, bulong na ito meron pang teacher na Christian doon. Alam mo naman yung odd self ko, parang, Christianong teacher to. Gusto mo po pansin. Christian ako siya. So, ayun lang. Parang, I think it's best na you live by the Word of God. And if mag-pray ka na, kung magkaroon man ng chance na makapag-share ka, ready ka ni Lord. Kasi, may perfect time yun Pangit kasi pag ikaw na yun pansin ko yun pag ikaw yung nag-initiate, walang nangyari. Ginawa ko yun nung first day na may sinaran ako. Wala nagbago sa kanya. Actually, pa nga ako tag dito. Ang pangit talaga nun kasi, ang ganda ng pasok ko, diba? I try to preach the Word of God sa mga classmates ko. Nakilala na ako. God, kupal ka pala, no? Nahiya nga ako, sabi ko, Parang sabi ko, parang because of me, nawala ng power yung gospel of the cross. Diba? Kaya, talaga unless na, i-live up mo yung sinasabi ng Word of God, parang hindi siya magkakaroon ng power sa mga sasyaran mo, sa mga classmates, no? Yun lang sa akin. Sister Lenlin. Ano yung question? Paano mo daw ma-overcome yung Like, tao? di ba, yun nga, ulitin ko yung question. Yung mga It's hard. instances, sinabi nyo kung bakit parang ang hirap i-share ng gospel sa school. Ngayon, palagi now that, of course, may tinuturuan tayo ng Panginoon. Sa palagay mo, ano kaya yung pwedeng way or solution
para ma-overcome ng mga youth Christian yung ganong nararanasan nila para ma-share nila yung gospel sa school. Huwag mo nagagayain sa bibigan. Okay. So, I think is, Like, is there a way? Is there a step? Like, mayroon ba dapat gawin? I think lang kasi I've never been learned or what. Pero I think, denying yourself can be the way para mawala yung hindrances na yun or maka-share ka ng fully. And, kasi siguro pag dininay mo yung about yun na yung shyness mo, or yung thinking mo na these persons will judge you, I think parang mas gagaan siya, or mas dadali siya. And kasama talaga, isa pang way talaga dapat is yung prayer. And ask for the guidance of the Holy Spirit. Not just yung katulad na sinabi ni God na systematic something sa head niya. Or any preparation or script na you need to ready. Pero wala nang masama doon. Pero, Ano ba talaga? tawag dito, Pero yun eh. parang pwede yon, pero hindi dapat maging way siya na ang mangyayari is head knowledge na lang. Kumbaga, tawag dito, dapat according pa rin sa kalooban ni Lord or according sa guidance niya or sa kanyang truth. Okay. Yun. Para sa akin, sabihin ko may similarities din yung magiging sagot ko sa kanila kasi pag inisip natin about sharing the gospel, parang nilalagay natin yung sarili natin on the spot tayo mag-share. But pwede siya paghandaan eh. Hindi mo kailangan madaliin yung sarili mo, diba? Kasi gaya nga katulad na sinabi ni Kat kanina, kailangan natin i-prepare yung masasabihin natin kasi sa mundong ito, I'd say na parang mas nagiging maingat yung mga tao and definitely pag may sinasabi tayong mga bagay sa kanila, ang hihingin nila is evidence na or patunay na totoo yung sinasabi mo. This is why we also need to read the Bible. So before sharing the gospel, diba? Out of your siguro sariling karunungan lang, we first have to refer. Ano ba yung point ng i-share natin, di ba? At saan to mapapatunay, saan to makita. All of it, lahat ng mga tanong na yun is makita natin sa Bible. So, definitely, preparation muna before putting yourself sa point na mag-share ka na, di ba? To people. At para din sa ikaw, bubuti mo to at para sa kanila na hindi mo sila maipahamak kasi delikado yung mag-share tayo na walang patunay or evidence. It's either sa atin yun nasa atin yun diba? Kapag mali yung na-take nating understanding sa Bible and na-share natin to, edi ganun na din yung paniniwalaan ng tao. So really, we have to prepare muna. So I think that's for me. For me, simple lang actually. From what I've experienced, lagi mong tatandaan na ano yung position nyo, ano yung relationship mo with God. Okay. What I mean by this is, once na nag-share ka, lagi mo dapat iniisip na you are not doing this for yourself, pero rather you're doing it to glorify God. From sa nakikita ko sa sarili ko, sa before then, yung pag-share ko ng gospel and sa mga hindrance to, nagiging hindrance sa akin kasi gusto ko na ako yung parang, ako lang yung makita. And natatakot ako sa judgment kasi iniisip ko na yung gospel, akin yan
nagkakaroon ako ng ganun na parang heart or puso na. Yung gospel kasi akin yan eh. Galing yan sa akin eh. Pero, kailangan natin ma-understand na yung gospel is galing kay God. Yun yung kailangan natin isipin eh. Yun yung, I think, yung pinaka na tutunan ko sa pag-share ko na one must know na that you have no value talaga na, di ba nga, sabi nga sa Genesis, di ba, na we all came from dust. As in, wala tayong value. Only God has value. And dapat iniisip natin na if God has value, yung gospel niya may value, hindi tayo, pero rather yung gospel niya. And since tayong mga tao, we have self-righteous, iniisip natin tuloy na yung gospel niya is sa atin galing. Kakaroon tayo ng heart na perfection, na nagkakaroon din tayo ng takot na, ay baka i-judge ako eh, kasi kasi galing sa akin to eh. Pero, ayun yung parang pwede kong masabi na, tandaan natin na within us, yung gospel is hindi galing sa atin, but rather from God. Okay, alos lahat naman na sinabi nyo. I think I agree. Of course, we need prayer. Pray for wisdom from the Lord. Also, guidance syempre ng Holy Spirit. Kasi Jesus Christ said, the Holy Spirit is the one who's going to help us to remember the word of Christ. And at the same time, kailangan talaga nating isama sa prayer is yung pag-aaral. I think tama yun na, of course, kahit na nag-share tayo ng gospel, sometimes people nowadays wanted proof. Kasi kasi pag sinabi mo mag-share ka ng salita ng Panginoon, may ano kagad yun may punto kagad yun na ito katotohanan. Ito totoo, walang mali. And people nowadays, lalo na sa panahon natin ngayon, ang sanlibutan mapanlin lang, manloloko. Sabi nga di ba? Sabi nga ng isang talata sa Bible, even the enemy disguise himself as an angel, di ba? Para lang makadeceive, para lang manlilang. And right now, of course, alam nyo rin yan, maraming mga lumilitaw ng mga false prophets, maraming mga teachings na sabi daw nila came from the Lord. Pero kapag inintindi mo, di ba, hindi napapalob yung kalooban tsaka katwiran ng Diyos. And yun nga, I think ganun din, parte pa rin ng paghahanda is yung mismong mananampalataya. Kasi nga, di ba, if you are not going to be aware, if you're still holding to your old self, mahirap talaga mag-share ng gospel. Kasi unang-una, yung old self ang gagamitin mo. Yung old self ang gagamitin ng kaaway para ilayo ka, para guluhin ka, para lituhin ka, or in reverse, para yun nga kagaya na sinabi nyo, di ba? Para isipin mo yung sarili mo na, ay, magaling na ako, tama na ako, maayos yung ginagawa ko, hindi mo napapasin. Ang papuri hindi napupunta sa Panginoon, napupunta na sa'yo. That's why, yun nga, lahat yun, I can say, importante, mahalaga. Kaya nga, I hope and I pray na, lalo na ngayon, di ba? Sana hindi lang tayo, di ba? Hindi lang kayo mga kabataan, kundi lahat ng mga kabataan ng church natin. Especially right now na ngayon inaayos na ng Panginoon yung youth ministry, di ba? Meron ng youth leader, meron ng program, and yun nga, sana lahat ng mga kabataan maunawaan na ang bawat isa'y tinawag ng Panginoon. Lahat tayo tinawag para makapagbigay ng kalawalhatian at kapurihan sa Kanya, di ba? So,
now that we are finished from that topic, ngayon, palagay ba natin, siguro, it is now time para, ano ba, para turuan ng mga kabataan, lalo na sa salita ng Panginoon, like, you know, hindi naman deep teaching, but, you know, para to be deeper in their faith. I think it is now the time. Especially, lalo na, kung nakikita niyo mga nangyari sa balita, di ba? Like, from what we heard from our worship service ngayon, rumors na, World War III na daw, nag-i-start na, di ba? Yung oil. No, tumaas na yung oil, next week daw ata, tataas na yung mga bilihin. Di ba? Oh. Well, okay. Kaya nga masabi natin parang, uy, malapit na. Di ba? Malapit na. And I think, graduate. ito na yung time na hindi ko naman sinasabing i-speedrun natin, pero I think ito na talaga yung time na dapat mag-extra effort na ang mga mananampalataya, especially kayo mga kabataan, na alam mo yun, yung faith natin medyo, hindi ko naman sinabing iangat, but I think we really need to solidify now our faith. Lalo na, kayo ba, sa palagay nyo ba, ano yung pakiramdam nyo na mukhang malapit nang dumating ang Panginoon? Online line. Ano? Sayang. Bayan muna natin, si Joseph naman. I have no Okay. answer. Sa akin, somewhat na mayroon akong part na somewhat looking forward to it, na excited, and somewhat na scared, of course. Scared in 10% mo. percent ko, mas malaki yung scared kaysa sa happy. So, to be honest, maybe like 20% happy, plus the rest scared. 75? Oo, ganun. Masasabi ko to kasi, of course, we've already talked about na couple of times na about sa return ni God na madaming things na mangyayari. And may kinakatakutan rin ako, maybe dahil sa human flesh ko na, ayaw ko pa kasi matapos eh. So, parang mag-explore? Gusto ko pa mag-explore eh. Parang ganun eh. So, parang nakikita ko sa sarili ko na mas overpowered pa talaga yung flesh ko eh, kasi sa spiritual ko eh. Ambitious. O dyan. Ayoko po. It's na nandun din yung pangamba eh. Kasi, maantong din naman for all believers, di ba? Are we really ready? Kung tatanungin niya ako, syempre hindi. Hindi pa talaga. Big please, more chance. Kaya, hindi ko, sa narinig kong news, diba? World War III. Sana hindi matuloy. Sana for the next time muna. Kasi kung mangyari man yun, hindi maganda yung magiging kalabasan. Honestly, ang dami ko pang pagkukulang as a believer. And if it's all gonna end now, wala rin eh. Sa inferno na rin ako, di ba? Ang hirap kasi, all of us, not all of us siguro, I'd say siguro most of us, hindi rin prepared sa panahon na... Hindi ako pre-registered. Hindi prepared na humantong sa the last days. And alam din natin yung mangyayari, di ba? As prophesied. Lahat talaga, from every part of the mundo magkakagulo. There's, sabi natin, parang nabura yung salitang happiness eh. Parang na mapunta sa kasi lahat, ano yan eh, di ba? Gera, everything. Lahat, makikita mo, lahat ng siguro mga crimes na narinig mo lang, di ba? I-share ko lang singit lang ako.
Dahil napag-usapan na natin to, alam niyo ba na nag-imbak na kami ng food? Wow, sana all. Hindi ako Sumama lang ako, pero hindi ako. Tayo, may pupunta na tayong bahay. May bunker. So, ayun pa, siguro, ayun yung pabuuan lang sa akin. Mostly, hindi pa ready talaga. Ilang percent? Medyo Mr. Len, umihikab na, parang ready na yun. Ready. Siyempre, hindi na ako rin. Naging siyempre pa eh. Yun, meron din akong takot, no? Pero, I think, whatever happens, need to be happens. Yes. Not in advance or not too late, but Just right. in just time, kung kailan talaga. Yun, sa akin. Ayoko pa. Di, pares lang ako kay, Easy niya pares naman ako kay Joseph na because of the odds, parang may gusto pa akong, gusto ko at least mag-graduate lang. 2 years na lang, oh. Pero Shout out to Donald Trump. tama naman yung sabi na di pa ako ready. Kahit ako rin naman, di pa ako ready eh. But yung nagbibigay lang sa akin ng peace of mind ngayong parang siguro kung magkakaroon man ng war, parang nagbibigay lang sa akin ng peace of mind. Parang pinangawakan ko lang yung sinasabi sa atin na if we really kung chosen talaga tayo ni God, si Lord magpe-prepare sa atin. So parang ewan ko kung paano tayo prepare ni Lord, anong training ibibigay niya sa atin, mga taong makakasalumuhan natin, mga words na ibibigay niya. But kung really chosen tayo, I would say parang, ayun yung nagbibigay sa akin ng peace of mind na I will be ready pag kasi siya yung nagre-ready eh. So parang kahit natatakot, kasi ayun yung nasa isip ko din eh, siguro takot ako ngayon pero sabi mo Lord, someday mag-overcome kami, someday yung bago na yung sarili namin, si Lord na yung I think parang it's really negative talaga na makita natin yung sarili natin ngayon, but parang ang magbibigay na talaga sa atin ng peace of mind day na nangyari sa world na nagkakaguluhan, it's really yung preparation na gagawin ni Lord. Kasi ayun yung maganda eh, hindi natin alam eh. So, alam mo yun, parang I'm scared and disappointed din. Kasi syempre, because of my odds, iniisip ko yung mga gusto ko pang gawin eh. But, si Lord na bahala. Ay hindi iniisip ko eh. Parang si Saiko gusto kong makita yung Japan, yung Nag-aaral na nga ng Nihongo to eh. alam mo yung, pero alam mo ba, alam niyo yung yung realization na, kung babalikan natin yung tinuro na yung flower, yung kaganda ng flower, it's like ganun yung glory ni Lord na pag andun na tayo sa taas, parang lahat nakatutok sa atin. So, parang nasa isip ko rin eh, parang isipin nyo kung sa world parang maganda na yung view ng mountains, ng oceans, ano pa kaya yung pinipray ni Lord na parang diba, sa taas. So I think parang nalilesen din yung, sige, hayaan mo na. Sumabog ka. Pero, lang. Yun nga, kailangan lang talaga natin ipag-pray na as a church, syempre, na mag-grow tayo together. Syempre, dapat dumating sa araw na magkakita-kita tayo sa pag kinuha tayo ng Panginoon or parang kinuha tayo ng Panginoon, di ba? Magkakita-kita man tayo because si Lord yung nag-predestined and tumawag sa atin. Yan lang. Ako naman, dahil sinabi ng Panginoon sa atin, especially kanina ng worship service, di ba? Siguro hindi na natin masingit, pero sabi kasi ng Panginoon sa atin ang kalooban ng, ano ba yung kalooban ng Panginoon? From the very beginning, before the foundations of the world, ang gusto ng Diyos, makasal tayo sa Panginoon Jesus. Right. And now that this is happening in our world,
parang alam mo yun, parang nagiging reality na siya na, uy, ito na yung ano. Hindi ko nakikita yung ano, hindi ko nakikita yung pagsabog, yung terror, or yung mga ano. Ang nakikita ko yun ngayon, parang, kasi ito na yung wedding eh. Ito na eh. And, kinakabahan ako. Tama. Kinakabahan ako. I can say hindi ako natatakot. Dati takot. Kung pwede, wag muna. Pupunta pa kami ng Korea. Pero now parang kinakabahan lang ako. Pero yun nga eh, yung nagbibigay na lang ng peace of mind sa atin, siguro sa akin, is yun nga eh. Kasi tinawag na tayo ng Panginoon. Amen. From the very start, wala pa ang sanlibutan, ang nais sa atin ng Diyos is makakasal sa Panginoong Yesus. Kaya yun din yung pinanghawakan ko na kaya nga right now parang ang ginagawa ko parang alam mo yun, parang hindi ko kasi alam eh. Hindi ko alam paano mag-ready ang isang babae na ikakasal. Pero right now parang ang lagi kong iniisip is ano pang kulang, Lord? Parang gano'n. Like, Lord, ano pa bang pwede kong pagawin? Parang yun na lang nasa isip ko na hanggat maaari kung pwede pa, kung kakayanin pa, kung kaya ko pa, kung loloobin ng Panginoon na pwede pa, maglingkod pa. Hindi sa sinasabi kong parang gawin mo lahat hindi. Parang, alam mo yun, ito kasi yung way natin na, may papakita natin, love natin siya eh. So, parang, ang ginagawa ko na lang is, hanggat may pagkakataon pa, may time pa, pakita lang natin yung love kay Lord. Diba? Paano ba natin mapapakita yun? Of course, by serving Him, serving others. Parang ganun na lang yung ginagawa ko. Kaya nga, right now, ewan ko, ako nakakatulog pa naman, ewan ko sa inyo. Ako nakakatulog pa ako. Nakakatulog ako kasi hindi ko alam yung nangyari sa inyo eh. So, nagpupuyat pa ako. Although naulinigan ko yan. Kaya minsan, ako, kahit yung wife ko, pag yun, minsan yung wife ko natatopic niya, sinasabi ko lang sa kanya, scroll up mo lang yan. Daanan mo lang yan. Hayaan mo, kung darating si Lord. Ang importante, dapat ready tayo. Ganun. And I think dapat ganun din, hindi lang sa mga kabataan. I think hindi lang sa church natin. Nawa, lahat ng mga mananampalataya, di ba? Lahat tayo, maging ready. Kung pwede lang talaga. Kung pwede lang, lahat tayo, matulad dun sa 5 mga babaeng matatalino, di ba? Na may lampara, may langis, di ba? Kaya ngayon, nagmamahal na yung langis, mag-stock na kayo. Pero kidding aside, dapat talaga maging ready and sana, hopefully, sama-sama pa rin tayo sa langit. Pagpikit natin, pagdilat natin, uy, si Joseph lang kulang Wag naman sana, di ba? Naman. Pero yun nga, nawa, lahat tayo magkakasama pa rin. And ewan ko kasi yun din eh, yun yung natin, ultimate goal natin eh. Na alam mo yun, nandun na tayo sa place na niready ng Panginoon. Like parang ako, minsan nag-i-imagine talaga ako na ano yung tsura talaga doon. Nakaka-excite din eh, yun nga. Kung ano yung Nakaka-excite siya, di ba? Nakaka-excite siya na, Si Lord na nag-ready. Wow. di ba? No? Kaya nga kung may old self ka, yung old self mo yung hahatak sa'yo na parang, hindi, wag, matakot ka, ganyan, hindi ka pa ready. Tama. Marami kang pagkukulang. Ito yung gagawin ng old self sa'yo eh. Kaya nga, mapalad tayo kasi ang church natin, lagi tayong pinapaalalahanan ng Panginoon. Every Lord's Day, Friday, through our itong simpleng gawain natin sa podcast, pinapaalalahanan tayo na deny ourselves, diba? Siguro kung hindi man tayo makapunta sa langit, kasalanan talaga natin yan. Kasi yung old self natin nandun pa, diba? Kaya nga nawa sana lahat tayo, diba? Yun lang naman. Yun po ang aming episode today. So, nag-ano lang kami,
recap as well as of course nawa kahit paano nakatulong po yung mga napag-usapan namin. Episode 39, dalawang nadagdag from episode 1. So, yun, nawa kung meron din po kayo, may mga naintindihan po kayo, lalo na sa mga kasama namin sa church. Still, I'm encouraging you, lahat kami, ni-encourage po namin kayo. Kung may naintindihan po kayo na hindi namin naintindihan sa mga nakalipas, i-comment nyo po, i-comment down nyo po, hindi po masama yun. Kasi kahit sa ganung paraan lang, nakapag-share na rin po kayo ng Word of God, ng Gospel. Kung sino man po ang makabasa nun, it's up to them. Diba? Kung pagpalain sila ng Panginoon, praise God. Kung hindi, okay lang. Ang importante po talaga, I think this time may share talaga natin yung gospel eh. Kaya natanong ko yun eh. Kaya naging ano natin, di ba, inalala natin yung first episode natin. Kasi I think kailangan gawin na rin din natin yung part natin. Especially lalo na kayo mga estudyante. Alam ko ano eh, of course tayo ngayon, alam natin. Kasi sinabi ng Panginoon sa atin na umpisa pa lang, pinili na tayo ng Panginoon, di ba? Pero paano naman yung mga hindi nakarinig? And I think ito yung ano eh, ito yung reason bakit inutusan tayo ng Panginoon Jesus. Sabi sa Matthew 28, di ba, verse 19 to 20. Bakit sinabi niya, we should really preach the gospel. We should share the gospel. Hindi para ano eh, hindi para magmapure kung ano alam natin, kundi paalalahanan sila na hindi lang sila, hindi lang tayo, sila din. Pinili ng Panginoon mula pa ng umpisa. Para, hindi lamang para iligtas, di ba? Kundi para makasama ng Panginoon Yesus sa kalangitan, para makasama sa bride, di ba? So I hope and I pray na lahat po tayo maging successful, maging matibay sa pananampalataya, at nawa po, kung ano man ang mangyari, di ba? Ito, last lang, idugtong ko na rin. Total, pag-uusapan na rin natin. What if ito na nga? And, for some reason, wow, ito, for some merciful reason. Of course, what if makasama na natin ang Panginoon? Anong sasabihin mo sa Lord? Ha? Sa? Ano sasabihin mo kay Lord? Kay Lord? Oo. Sino muna? Halimbawa, para ano lang, siguro ano natin ha? In case na hindi tayo makasama. Joke. pero, di ba? What if makasama na natin si Lord at nagkaroon ka ng pagkakataon, ito na si Lord sa harap mo. Anong gagawin mo kaya sabihin mo? Siyempre, ladies first. Ladies first. Itong answer na to, hindi galing sa akin eh. Parang narinig ko lang din. Kaya nga tinatanong ko, ikaw eh. Pero, I think I will do the same. Na, parang yung tanong kasi sa kanya doon na, anong itatanong mo kay God kapag na-meet mo na siya, ganyan. And yung answer niya is, siguro magiging answer ko din na, I'll start by saying thank you, or I'll show my gratitude sa kanyang kabutihan. And I don't know the rest will happen, pero I think I will be telling my gratefulness sa kanya. Ikaw, God. Flesh of my flesh. Wow. sabihin ko kay Lord, flesh of my flesh. Pero ewan ko eh. Siguro I'll start crying na lang. Siguro There are tears. Di ko rin alam eh. Siguro I'll be speechless if makasama ko si Lord. I can't say na how eh. Bakit? Kasi in-explain niya sa atin eh, yung love niya sa atin. At parang alam mo yun, parang sabihin mo sa harap na lang ni Lord,
Yes, finally. Finally in front of you, Lord. Diba? Parang ano man, I'm with you na. Yun, katulad din siguro parang, and siguro yun eh, yun, kaya ano eh, you'll praise Him eh. Or you'll worship Him dun sa, ano eh. Yeah. Kasi, kung wala kang love kay Lord, it's really hard. Hindi ko naman sinasabi na may love na ako truly kay Lord. But is it just thinking of na yung grasping na may love ko kay Lord. I think kaya we will worship sa heaven. Not because inutusan tayo, but out of our ano eh, out of our love. Parang pag nakita mo siguro si Lord, parang ano na eh, all things aside na eh. Nasa kanya, parang paano ba? Yun nga eh, yun eh. All sorrows done na. Parang there's nothing to think of na problems. Diba? First time mo lang maisip na wala na yung problem. Walang assignment. Diba? Kung titignan mo sa buong buhay mo dito sa earth, diba? Hindi, kahit onting problem lagi talaga meron. But siguro pag nasa heaven ka na, parang doon pa lang yung first time na, no problem? I'm here talaga? So parang I would say talaga, parang, parang mag-thank you ako kay Lord eh. Parang, Lord, thank you, Lord. I'm here. Ikaw dyan. Lord, pwede ba ito yakapin? Parang, papayak na rin ako siguro eh. Siguro, pag nakita ko ating Panginoon, siguro yakapin ko siya and then during those times naiyak. Kasi really, kapag humantong sa ganong pagkakataon, He is really faithful to His word, diba? From the very beginning until the end, kung pinili niya tayo, grabe yung pagmamahal na maranasan natin, diba? Once na makasama na talaga natin siya. And of course, hindi mawala din yung sense of relief. Kasi after everything, isipin mo lang, diba, dito sa mundo, tapos i-compare mo yung magiging siguro buhay natin sa kasama niya. Kung dito, we have to work, suffer tayo, magtrabaho para lang kumain doon. Everything is paid kasi si God na mismo ang parang, nagpo-provide sa atin and He has it all covered. Everything is prepared na from the beginning to the end because of His love. So, ayun lang for me. So, sa akin, nung tinanong mo yung question na yan, ang first thing na nag-pop out sa utak ko, Ba't ang init? Parang hindi na sa isip ko. Ba't ang init? okay, going back. Yung first thing na nag-pop out sa utak ko nun, I love you. Yun yung first thing nag-pop out sa utak ko. I love you, Lord. The second naman is, Father, I'm home. Ganun yung And for me, parang hindi ko paano ba to? I could say na nagkaroon rin ako dati ng Actually, nagkaroon rin kasi ako ng parang gantong klaseng simulation na, what if meron akong chance makausap si Lord at mapili ako na makapunta doon. Naisip ko noon at first rin, katulad sa mga sagot niyo na, thank you, Lord, na nakasama ako ganito. Pero para sa akin parang parang what do you call this? Hirap yan put sa words paano ba yan? Wait lang. Hirap put sa words. Lord, ang init Hindi, ayun, parang nagkaroon na ako ng sa puso ko na parang ang taas ng expectation ko na yun, alam ko na pipiliin ako ni Lord eh. Sasabihin ko lang thank you kasi alam ko na nakasama ko eh. Parang nagkaroon ako ng ganun na parang pa rin pride na pag-iisip nung pinag-iisipan ko yun before. Pero ngayon is masasabi ko na I love you, Lord. Tapos, I am home. I am home. Katulad ng, diba, prodigal son, na umuwi yung anak after sa mga bagay na nangyari sa kanya. And ang sabi lang niya na gawin siyang servant. Pero, yung father niya is, tinanggap siya. Son pa rin. And happily.
yung son is hindi siya nag-expect na something like celebration, ganito, but rather gawin siya as a slave. And Yeah, yeah. I think somewhat parang I felt na parang That's makaka-relate ako doon na I'm not expecting something na grand pero rather It will be of just returning lang talaga. Yun lang. oh. Okay. Yung mga iiyak, hindi kayo makakasama sa taas. Kaya tawa ka. Hindi, alam, joke lang. Pero kasi sabi ni Lord, wala nang pag-iyak dun eh. So I think Alam niyo hindi na na kayo kung iiyak iyak. dun. Pero ako kasi parang ano eh. Ewan ko, parang gusto kong magkaroon ng ano eh. Gusto ko, may isa akong tanong na gusto kong parang sagutin niya na seryoso. If ever na yun nga, makasama ako at lobby na makaharap ko siya, mabigyan ako ng chance na magtanong sa harap niya. Parang itatanong ko lang ano eh. Lord, kamusta yung ginawa ko? Parang gano'n lang. Parang, can you evaluate? Parang gano'n. So, bumalik ka dun sa ganun. Parang gano'n ang ano, parang, hindi naman sa ano na, parang, nagpapaano ko ng mga ginawa, pero parang, alam mo yun, parang ang tingin ko kasi, ano ba, parang, yun nga, yun na, parang ano eh, Hirap pa din. Pero gets ko yung point. parang ano siya, parang, ang akin is parang, nakuha ko ba, Lord? Parang gano'n, na, tumama ba, Lord? Parang gano'n lang. Kasi, di ba, lalo na ngayon, ang team ng church natin, Baba Christ-like faith. Siguro parang gano'n, Lord. Lumapit ba? Parang gano'n lang. Yun lang. Siguro yun lang. Gano'n. Ewan ko, baka bigla niya ako hawakan sa balikat. Tapos, Balik ka na. Balik ka na. kumanon siya. Ginanon yung katawan mo, di dito dak. Ewan ko, pero pili ko gano'n eh. Hahawakan niya ako dito, tapos gaganon siya. Which is, I think, true. Kasi, mahirap eh. And, yun nga eh, makakapunta tayo sa langit. Of course, not because of our effort. Kasi, siya na ang gumawa ng paraan. Ganun. Pero yun lang, parang gusto ko lang magpaano. Evaluate. No? Baka biglang nawakan niya ako sa balikan. Ibaba ko. Mali yung location mo, Michael. Location mo, iba pala yung pananampalataya. Tapos masabi ko yung sinabi ni Joseph, Lord, ba't umiinit? Okay, so yun lang po. Nawa, kahit pa sa episode na ito, may nakuha po kayong konting insights. Ano sasabihin niyo? Comment niyo nga. kung kayo naman ay magkaroon ng pagkakataon, halimbawa, nandun din kayo sa taas. Comment daw naman, ano ang tatanong nyo kay Lord. Bakit mainit? Bilang pagtatapos po, sige po, tayo pa yung manalangin. Sige, Brother Jan, ikaw na mag-end ng prayer natin. Tayo po na lang. So ito naman, papasalamat ma sa ngayong araw na ito na sa isang taon naman na aming pagpupodcast sama. Tuloy naman na patuloy lang kami iniingatan mga ginagabayan ng mga tulungan yung din po ama, mga nakikinig ama, na patuloy sila ama, lumago ama sa pamamagitan ng pakikinig sa pag-uusap-usap namin ma, na by the Holy Spirit, O Lord, mas maging malapit kami sa inyo ama. Patuloy niyo kami ma, turuan ma, at gabayan ama, at laging isa puso ama, na kami iyo ama, na pinili mo mula sa umpisa ama. Patuloy kami ama, ipaghanda ama sa mga bagay ama, ang kailangan namin paghandaan ama, hanggang sa muli mo pagbalik ama, na makasama ka ama. Patuloy kami mga kabayan ama. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Happy 1 year ba? See you sa taas. Or baka sa baba. Ayaw!